Please subscribe na po. Kung dati-rati ho, traffic lamang sa Maynila, dala ng sakyan. Ngayon po, mas traffic ang Manila dahil sa foot traffic na nagaganap sa lungsod. Kung saan ang ating mga kababayan, mga immigrants, OFWs, mga kapwa nating kababayan sa ating bansa na nalalagi na rito, dumadapo na dito, pumapasya sa Binondo, sa Joe's Bridge, sa Cartilla, sa Luneta, sa Intramuros. And I was elated. Natutuwa ako sa report ni Director Asido ng Intramuros Administration na there was one time daw nabulunan sila ng turista sa Port Santiago noong mga nakaraang linggo lamang. Sana mabasa kayo ng ulan. Dumami pa kayo. Well, maraming salamat sa ating mga immigrants sa buong mundo. Sa ating mga OFW, nasa lupa man o nasa dagat, mga kapwa natin Pilipino, as for the record, we have accumulated donations about 21 million pesos already. It's worth mentioning simply because it's never been done in history of local government unit wherein hard-earned money of our people being donated to a local government unit like the City of Manila. As far as I'm concerned, I've been in this building for almost 20 years. But I have never seen such action of our people, believing in the capital of the country, in the city government, believing in you, believing sa inyong lahat, mga kawani ng pamalang lungsod. Marami nang naniniwala sa inyo. Maraming naniniwala na magbubuti kayo sa inyong tungkulin, sa inyong gagampanang mga responsibilidad. Kaya po, mga kasama, yung pailan-ilan, panaka-naka, nakabulastugan ng iilan, huwag niyong tutularan. Tama na, ito na ang panahon kung saan muling naniniwala ang taong bayan sa pamahalaan. Sapagkat hindi natin pwedeng ipagkaila ang layunin ng tao na yung kanyang pinaghirapang salapi sa abroad, malayo sa kanyang mahal sa buhay. Mga Pilipinong ordinaryong tao dito sa bansa, hirap din sa kanilang buhay. Pero sa paniwala nila na magtitino tayong lahat, sila tumutulong para itaas natin ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayang nag-iikahos sa lungsod. Sa awa ng Diyos, bigyan nga sana tayo ng lakas ng pangangatawan at lawak ng kaisipan at tibay ng damdamin na matukso sa mga bagay na hindi maganda sa paggugobyerno. Pero ako naman naniniwala sa inyo sapagkat numbers don't lie. More than anything else. So far, sa tulong ninyong lahat, ay nagbubuti naman po ang pamahalaang lungsod. Kailangan tayo ng taong bayan. Ngayon naman, ang panawagan ko sa inyo ay
manatili tayong magkaisa. Huwag tayong maghihiwa-hiwalay. Huwag tayong tawag dyan, kanik o yung journalistic concept. Iisang dugo lang tayo. Kahit gaano kalambot ang dilat, katigas ang dila ninyo, iisa lang. Pilipino tayong lahat. Yan ang lagi natin na ilalagay sa ating damdamin. At maswerte nga tayo sapagkat nabigyan tayo ng pagkakataon na makapagpabago ng buhay ng isang tao o ng higit pa. Kaya huwag nating sayangin ang pagkakataon na yan. So, lagi sana nasa puso natin. Taga Maynila ako, Pilipino ako, mahal ko ang kababayan. Ganun lang kasimple. Always remember, wala namang ibang tutulong sa ating lahat dito sa mundong ito. Kung hindi tayo rin. Wala rin namang magmamalasakit sa atin, kundi tayo rin. Sa atin po, mga kasama kong kawani, halika yun. Halika. Sa kanta at awit ng Luzon, ano sinabi? Maynila, Maynila, dalin mo ang bandila. Ipakita natin dito sa ating Luzon na tayo, anuman lingwahe na nakagisnan natin, samang tayo pinanganak sa mga probinsya natin, tayo nagkakaisa. Para mapakita natin sa 7,000 at 100 mahigit na isla na tayo ay tunay na Pilipino. Nagkakaisa at nagmamalasakit sa bawat isa. Burahin na natin na tayo espesyal dahil tayo ay taga Maynila. Wala pong ganoon. Yung mga yabang sa katawan, alisin natin yan. Lagi tayong magpapakumbaba. Sabi nga ng isang kasabihan, humility inspires people. Iiwasan natin ang pinakadelikadong ugali. Inggit. Naku, Diyos ko, nakamamatay yan. O dahil kakainggit, nakukonsumi ka, aatakihin ka. Dahil ini-stress mo ang buhay mo. Just be happy if Brother Jess is improving. Just be happy if someone else is improving. Just be happy if something else is improving. Ganun lang o. Pagka lumalago, nagtatagumpay yung kasamahan natin, dapat bagay na ikalugod natin. At bagay din na baka pwede tayo may mapulot sa kanya. Kaya iiwasan niyo yan, yung inggit. Dahil sabi nga sa kanto, nakamamatay ang inggit. Kaya iiwasan natin. Kasi pag may inggit, may hate. And hate doesn't give us good results. Love will shed light to the darkest part of our world. And let there be light by spreading love to one another and respecting each other. At sa mga kababayan naman natin na nanonood, ay patuloy pa rin ang aking panawagan na sana tulungan nyo. Hindi namin kaya ito mag-isa. Hindi lang po pwedeng kami lang ni Vice Mayor, mga konsyal, mga department head, mga empleyado. Kailangan namin kayo, mga kababayan. Kailangan namin ng tulong. Dahil kung tayo dito sa Maynila, tayo na lang hindi pa nagmalasakitan, sino pa magmamalasakit sa atin?
Kaya po sa inyo, mga kababayan, sana po tulungan niyo kami. Makiisa kayo. At nawa, awa ng Diyos. Someday, somehow, Manila will be great again.